nakakatuwa pong makita. Ang dami po natin kanina na sama-sama po no, na nag-start tayo ng marami tayo. Praise God. No? Na nakikita ang pagbabago sa ating buhay. Napakaganda po makita. Bago tayo mag-start, marami na tayo dito. And sa pagkakataon po ito, tayo pong muli ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. So, ikatlong linggo na po ng ating pag-aaral about freedom. No? Or now po, yung pag-aaralan po natin. No, last Sunday, tinalakay po natin about freedom of restoration. Ngayong Sunday naman po, ang ating muling pag-aaralan about freedom. So, wag po kayong mag-alala. Last Sunday ko na po na magtuturo para sa buwang ito kasi next Sunday po may guest speaker po tayo. Kung interested po kayong malaman kung sino, hintayin nyo po yung posting po ng ating media team. No? Kaya yung mga hindi nakapollow dyan, follow na po kayo sa Facebook page mga kapatid. Okay po. Now, may share ko lang po. Last Tuesday po sa aming discipleship training seminar, actually napag-aralan namin itong about testimony mga kapatid. Nagkaroon kami ng sharing about sa ano ba yung buhay mo nung wala ka kay Kristo, buhay mo nung paano mo tinanggap si Kristo, at buhay mo ngayon na kasama mo na si Kristo. Minsan inaaral natin, nagbabalik tanaw tayo, yan natin nakikita yung transition or pagbabago ng ating buhay. Matanong ko lang po mga kapatid, kung inyo pong babalikan ang inyong istorya noon na wala kayo kay Kristo, nung tinanggap niyo si Kristo at ngayon na si Kristo ay nasa sa atin, nasa buhay natin, nasa pamuhay natin, meron bang pagbabago? Nakikita niyo yung pagbabago? Parang konti lang, parang alanganin kayo. Nang ganyan yung buhay po natin mga kapatid. Alam niyo po, yung katotohanan, yung buhay natin, kung merong Matthew, Mark, Luke dyan, yung fifth gospel, ito yung buhay natin. Kasi hindi naman lahat ng tao nagbabasa ng Bible. Sabi nga nila, minsan yung buhay natin sapat na patotoo para makilala nila si Kristo. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi lang nagbabago ng ating sitwasyon, kundi binabago po nito yung ating buhay, yung ating pagkatao, yung ating sarili. Kaya yung sermon po natin sa umaga po nito mga kapatid, is all about the freedom within. Not freedom around you, not freedom beside you, but freedom within. Yung kalayaang bumabago ng ating pagkatao. Pansin niyo po mga kapatid, pag ang isang tao umaasenso, nagbabago yung buhay niya. Nakita niyo po. Minsan nga pati yung ugali nagbabago. Pag yung tao meron ng responsibilidad sa buhay, nagbabago yung priority niya sa buhay. Nakikapansin niyo po. Minsan pagka ang tao nagkakapamilya na, iba na rin no? Yung nagiging buhay, iba yung nagiging takbo ng buhay niya. Nakikita niyo po, may changes eh. Meron nagbabago sa buhay po natin. And ganyan din po spiritually mga kapatid. Kapag tunay kang pinalaya ni Kristo, hindi lang nagbabago yung sitwasyon mo. Hindi lang nagbabago yung nasa paligid mo. Ang unang-unang nagbabago, yung sarili mo, yung pagkatao mo, yung buhay mo. Nagbabago yung isip natin, nagbabago yung puso natin, nagbabago yung desisyon natin, nagbabago yung priorities natin, at higit sa lahat, nagbabago yung direction po natin sa ating buhay. Kaya tandaan natin mga kapatid, freedom is not proven by what happened to you. It is proven by what happened in you. No, yung tunay na kalayaan, hindi yan nakadepende sa paligid mo, sa surrounding mo, no, sa sitwasyon mo. Nagsisimula po yan sa pagbabago po ng ating pagkatao. Nung last Sunday, naalala niyo po yung topic po natin about dun sa bleeding woman. Ngayon naman po, another story po yung gusto ko pong i-share sa inyo. Sabi dun sa Luke chapter 17 verse 11, siguro familiar yung iba sa atin dito. Sabi dun sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Take note of this mga kapatid kasi napaka-importante nito na kinote ni Luke yung Samaria at Galilea. Kasi po, kung matatandaan niyo po mga kapatid, si Jesus Christ, bago siya pumunta sa Judea, sa Jerusalem, dadaanan niya, from Galilee, gagaanan niya po yung Samaria. And anong meron sa Galilea at Samaria? Para po sa mga hindi nakakalam, yung boundary po, nakikita niyo po yung nakaguhit po dyan, yung kulay puti.
Yung boundary po ng Samaria at Galilea, hindi lang po yan simpleng boundary lang or harang or bakod lang. Meron pong history yan. Merong reason bakit merong boundary ang Galilea at Samaria, mga kapatid. Kung aaralin po natin yung historical background po nila, no, there's a religious boundary between Samaria and Galilee. Noong panahon ni Jesus Christ, 700 years nang magkaaway ang mga Hudyo at Samaritano. Isa pong reason dito is yung religious boundary. Kaya makikita niyo po, ang mga Hudyo, nag-worship po sila sa Judea o sa Jerusalem. Samantalang yung Samaritan, nag-worship po sila sa Mount Gerizim. Kung makikita niyo po sa John chapter 4 na tinalakay ko yan ni Juan. O kaya sa mata ng Hudyo, yung mga Samaritano, hindi sila tunay na sumasamba sa Diyos. Tingin ng mga Hudyo, yung mga Samaritano, iba yung Diyos na kanilang sinasamba. Iba yung Diyos na kanilang kinikilala. Kaya para sa kanila, ang mga Samaritano, yung mga nasa Samaria, ay yung mga taong lumihis sa pananampalataya. Kaya meron pong boundary po yan. Hindi lang religious boundary, but also cultural boundary. Makikita po natin, mga kapatid, yung mga Samaritano, kaya po sila Samaritan people, kasi po sila ay bunga ng mga Israelita at mga dayuhan na nanirahan sa Samaria. Kung mababasa niyo po sa kwento sa 2 Kings chapter 17, pagkatapos po ng pananakop ng Assyrian Empire sa Samaria, kung aalala nyo, sa Old Testament, ang Israel ay divided into two kingdoms po, yung Southern Kingdom and Northern Kingdom. And eto po mga Samaria, nag-asawa po sila ng ibang lahi. Kaya para sa mga Hudyo, para sa mga taga-Galilea, ang mga Samaritano, half-blooded, mixed-blooded Jews. Kaya mababa yung tingin nila sa mga Samaritano. So nakikita niyo po, mga kapatid. And there was also a social boundary, no? Dahil nga sa matinding diskriminasyon, no? Hindi normal yung pakikisalamuhan ng mga Hudyo sa mga Samaritano, hindi sila kumakain ng magkasama, hindi sila nag-uusap, to the point, nag-iiwasan pa. Kung naaalala nyo, sa John chapter 4 verse 9, nung kinausap ni Jesus Christ yung Samaritanong babae, sabi po doon, sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano mang ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng may inom sa akin na ako'y babaeng Samaritana, sapagkat hindi na nag-iusap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Do you see the boundary, mga kapatid? So nai-gets po natin bakit merong hangganan yung Samaria at Galilea. Hindi lang yan, meron pong hatred boundary, no? Dahil nga sa kanilang sitwasyon, no? Hindi lang silang magkaiba, magkaaway sila. Parang nakakanalit po ang Angeles yan, di ba? Parang ganun, merong division, magkaharang, no? Kaya yung mga Hudyo, alam niyo po, kung titignan niyo yung mapa ng Hudyo, sabi ko dun sa picture kanina, yung mga Hudyo, yung mga taga-Galilee, nagpupunta sila ng Judea para sumamba. Ang pagpunta mo ng Judea, bago ka makarating doon, dadaanan mo muna yung Samaria. Ang ginagawa nila, para maiwasan yung lugar ng mga Samaritano, tumatawid po sila papuntang Jordan River, dun sa silangan ng Perea, kung makikita niyo po sa mapa. So para makaiwas sila sa mga Samaritano, tumatawid po sila ng ilog, para doon sila dumadaan sa silangang Perea, para makarating lang sa Judea, na dapat supposed to be, kung dadaanan sila ng Samaria, 3 days lang, about 3 days lang yung paglalakbay. Pero dahil tumatawid sila ng ilog Jordan, umaabot ng 5 to 6 days yung pagka-travel ko nila. So nakikita niyo po, no? Nakikita niyo po yung epekto ng boundary. Kaya hindi lang simpleng boundary yan, mga kapatid. And makikita po natin dito sa verse 12, habang papasok na siya sa isang layon, sinalubong siya ng 10 ketongin, tumigil ang mga ito sa may kalayuan. Sa kabila ng pagkakaiba nila, merong isang bagay na magkapareho sila, similar sila, nagkakasundo sila. Alam niyo po kung ano yun? Nabasa niyo po ba pag binabasa yung kwento? Ano yung similarity nila? Ano yung pagkakapareho nila? Ito po yung pagdating sa merong sakit na keto. Pag meron kang karamdamang keto, mapahudyo ka man o Samaritano, nandun kayo, sama-sama kayo dun sa may boundary. Doon sa may labas ng gate, andun kayo lahat, sama-sama kayo. Kaya yung sumalubong kay Jesus Christ na 10 ketongin, hindi lang po yan mga Hudyo. Meron ding Samaritano. Andun sila. Bakit sama-sama yung mga may sakit? Dahil ba merong
special treatments talaga, may karamdaman sila. No? Dahil ba naawa yung mga Hudyo, yung mga Samaritano, kaya pinagsama-sama sila no, para mag-banding sila doon, para mag-fellowship sila doon. Ganun ba yung mga kapatid? No, alam niyo po, pag sa Bible times mo mga kapatid, pagka meron kang sakit na keto, rejected ka, outcast ka, wala ka ng pag-asa, literal na walking dead sa panahon po nila. Kasi nung panahon sa Bible, nung wala pang gamot para sa sakit na ketong, hindi katulad sa panahon ngayon. Pero dati wala. Pag ikaw may sakit ka, may karamdaman kang ketong, doon ka sa labas ng kampo, doon ka sa hangganan ng reyon. Kaya makikita niyo po sa Leviticus chapter 13, na parang similar po no, doon sa story ng babae. Sabi doon, ang taong may sakit sa balat na parang ketong ay dapat magsuot ng sirang damit. Huwag mag-ayos ng buhok, tatakpan ang kanyang muso at laging sisigaw ng marumi ako, marumi ako. Hanggat siya'y may sugat, ituturing siyang marumi at sa labas ng kampo maninirahan ng isa. Kung makikita niyo po, no, kapag may ketong ka, wala kang pamilya, wala kang trabaho, wala kang malalapitan, wala kang matatakbuhan, no, kahit marumi ka, unclean ka. Naalala ko sa seminary po, pagka yung salitang unclean, or marumi ako, o sa Hebrew, tami. Madalas ginagamit namin yan sa seminary. Ako yung panahon nila Brother Hensley. Sa amin kasi noon, pagka kapwa namin seminarista, hindi naligo, yan madalas namin sabihin, unclean, no? Kaya nga meron po natin. Pero ito, mabigat po yun, no? Yung salitang unclean sa kanila, para sa may mga sakit na ketong, no? Kasi hindi lang siya bastang sakit, kundi tinanggalan po sila ng pangalan, ng karapatan, ng identity, at ng kinabukasan. Kaya makikita po natin yung 10 ketongin doon, hindi sila makalapit sa Panginoong Kristo. Sabi doon, tumigil ang mga ito sa may kalayuan. Malayo po sila kay Jesus Christ. Merong distance dahil sa kanilang sitwasyon, dahil sa kanilang kondisyon, dahil sa kanilang karamdaman. At sumigaw po sila ng ganito, Jesus, mahabag po kayo sa amin. Pansin niyo po mga kapatid, bakit hindi nila sinabi na, Jesus, pagalingin mo kami? Bakit sinabi nila na, Jesus, mahabag po kayo sa amin? Alam niyo po mga kapatid, makita natin yung pananampalataya ng mga may sakit na ito. Makikita natin that healing, it's not something that we demand. It is something we receive through His mercy. Habang na Panginoon, ano man yung tinanggap mo sa Diyos, hindi dahil karapat-dapat ka doon, kapatid, kundi dahil mahabagin yung Diyos na meron tayo. Kaya ito yung panawagan nila, no, na bumalik sila sa kanilang karamdaman. Sa verse 14, sabi doon, pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa pari. Habang sila ay naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. So ito na yung turning point mga kapatid. Sa una, makita natin sa verse 15, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumigaw ng papuri sa Panginoon Diyos. Unang-unang bagay po mga kapatid, freedom changes your direction. Sabi po dun sa verse 15 kanina, he turned back. Bumalik siya sa Panginoong Kristo. Nang mapuna niyang magaling na siya, bumalik siya sa ating Panginoong Kristo. Hindi siya unang tumakbo sa pamilya niya, sa kaibigan niya, sa kamag-anak niya. Ang unang ginawa niya ay bumalik sa ating Panginoong Kristo. Kasi para dun sa taong ito mga kapatid, mas mahalaga ang presensya ng Panginoon kaysa sa nangyari sa Kanya. Mas mahalaga ang nagbigay ng blessing kaysa dun sa tinanggap niyang blessing. Mas mahalaga yung nagbigay ng miracle kaysa dun sa miracle na narasa niya. Kaya sa makikita natin mga kapatid, nagbalik siya, sumigaw siya ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Makikita natin, lahat sila, all 10, ng lahat ng 10, the situation changed. But only one came back to Jesus. Isa lang yung nagbalik sa ating Panginoong Kristo. Lahat sila, naranasan nila yung miracle pero isa lang yung bumalik sa ating Panginoong Kristo. At ito mga kapatid yung katotohanan na makikita natin na minsan hindi sukatan yung blessing. Para ikaw ay mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Nakakalungkot no, na maraming mga tao. Pag minsan, baka ngayon ba sa atin dito, nagpapa-prayer request pa yung iba. No? Pray mo naman na magkaroon ako ng trabaho, na gumaling ako, na maayos yung problema ko. Pag okay na, wala na. Minsan nakakaalala lang tayo sa mga pag may kailangan,
Pero sa mga bagay na makikita natin sa Samaritano ito, mas mahalaga yung ating Panginoon sa Kristo kaysa dun sa kanyang sitwasyon. Kapag totoong pinalaya ka ni Kristo, kapatid, alam mong mababago at mababago yung focus ng buhay mo. Alam mong mababago at mababago yung lakad mo. Alam mong mababago at mababago yung priorities mo sa buhay. And alam po natin na maging mababago din ang direksyon ng buhay natin. Kasi kapatid, kung pareho pa rin yung direksyon ng buhay mo noon na wala ka kay Kristo at ngayon na kay Kristo ka pa, pareho pa rin yung ugali mo noon na wala ka kay Kristo at ngayon na kay Kristo ka, pareho pa rin yung relasyon mo sa kasalanan noong wala ka kay Kristo at ngayon na kay Kristo ka, kapatid, baka reliyon yung nararanasan mo, hindi relasyon kay Kristo. Kasi ang taong lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, patuloy na binabago ng Diyos ang kanyang buhay. Dapat may changes, merong magbabago. O yun dapat na makikita sa bawat sa atin. Tandaan natin that you can follow Jesus and the world. Magkaiba yan. They never walk in the same direction, mga kapatid. Magkaiba ang daan ng taong lumalakad sa sanlibutan at ang taong lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Hindi sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap ng kalooban ng Diyos. Napansin niyo po mga kapatid, sa ating buhay, hayaan natin na ang Diyos ang magbago ng ating pag-iisip. Hayaan natin na ang Diyos ang magbago ng ating puso. Hayaan natin na baguhin ng Diyos yung ating mga lakad. At baguhin ng Diyos yung ating direksyon sa buhay. Dahil natin, the true miracle is not only when God changes your situation, but when He changes your direction. Hindi lang binabago ng Diyos yung sitwasyon lang natin sa buhay. Hindi lang tayo nakakapanggap ng miracle, hindi lang tayo nakakapanggap ng blessings, kundi tayo papasakot sa Diyos ang magbabago yung buhay natin kung sino tayo noon at sino mo tayo. Pangalawang bagay mga kapatid, freedom changes your devotion. Pwede po natin sama-samang basahin sa 8 and 16. Ano pong sabi po dyan mga kapatid? When he saw that he was healed, he came back, raised him up in the house. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. Nakita po natin yan, hindi lang siya bumalik. Bumalik siya at sumamba sa ating Panginoon sa Kristo. Pansin niyo po, nung una sumisigaw siya dahil sa sakit niya. Ngayon sumisigaw siya dahil sa pasasalamat niya sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi lang siya nagsabi, thank you. Nagsabi po doon, he praised God, no? Nagpatira pa siya, lumuhod siya, nag-worship siya sa ating Panginoon. At ito po yung gumawa po nito mga kapatid. Kung mapapansin niyo ito, bakit related dun sa sinabi ni Luke kanina na sa Samaritano at mga taga-Galilea? Kasi yung gumawa po nito, hindi isang Hudyo, kundi isang Samaritano. Ano ang pagkakilala ng mga Hudyo sa Samaritano? Hindi tunay yung pananampalataya. Hindi tunay yung Diyos na sinasamba. Hindi tunay yung kanilang pananampalataya. Pero makikita natin sa sitwasyong ito, ang bumalik, imbis na yung mga Hudyo, isang Samaritano. Kaya sabi doon ng Panginoong sa Kristo, hindi ba 10 ang pinagaling mo? Nasaan ang siyam? Bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos maliban sa tao ito na hindi Hudyo? The least expected became the most grateful. Hindi yung mapapansin mga kapatid, no? Na yung mga, kung meron kang aasahan na magbabalik sa Panginoong Kristo, ito yung mga Hudyo. Diba? Kasi sumasamba sila, dinasabi nila na sila yung malapit sa Panginoon, na sila yung sumasamba sa Jerusalem, sa Judea, no? Sinasabi nila na sila yung mga chosen nation. Pero makikita natin dito na iba ang sinasambit ng kanilang labi sa pamumuhay ng makikita ko sa kanila. There's a difference, no? Kung nakita nilang Samaritano, ito yung nagpakita ng tunay na pananampalataya, tunay na pasasalamat sa Diyos, at tunay na pagsamba sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya tandaan mo kapatid, your devotion is not measured by what you say, it is revealed by what you consistently obey.
Gaya ng Samaritano mga kapatid, ang ating sa relasyon sa Panginoon, hindi yan nasusukat sa galing natin magsalita, sa dami ng ating ministry, sa tagal nating Kristiyano, o sa dami ng kaalaman natin sa Bible. Ito po ay nahahayag sa tapat at patuloy nating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Makikita at makikita yan. Hindi mo kailangang ipangalandakan, mapapansin at mapapansin yan. Litaw at litaw yan, mapapansin at mapapansin yan. Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoong Kristo, kung iniibig niyo ako, puto pa rin niyo ang aking mga Diyos. Ganyan na tayo mga nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Kaya lastly mga kapatid, freedom changes your destination. So sabi doon, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Ang destination niya, he found salvation in Jesus. Ay kita natin, the 10 received physical restoration, but only one received is spiritual restoration. He was saved, he was rescued, he was delivered. Tandaan natin mga kapatid, healing is temporary, but salvation is eternal. Mas mahalaga. Kaya nga, kagaya naman sa Samaritano mga kapatid, sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, sabi sa atin, for the wages of sin is death, but the free gift, sabi doon, free, libre, na tinanggap natin sa Panginoong Diyos, yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Now, tandaan natin, know that Christ changes our eternal destination from eternal death to eternal life. Ito yung pinangahawakan natin mga kapatid. Buhay natin, hindi na papuntang impyerno, papuntang sa langit na bayan. Sama-sama tayo doon pagdating ng araw. And as a conclusion, di lang pagtatapos, tandaan po natin mga kapatid, healing can change your situation, but Christ changes your eternal destination. Ang lalaking Samaritano, nakita natin, he returned to Jesus, he worshiped Jesus, and he found salvation in Jesus. Yun yung nakita natin sa buhay ng Samaritano. Kapag pinalaya ka ni Kristo, kapatid, tandaan mo, magbabago yung direksyon ng buhay mo, magbabago yung iyong devotion, magbabago yung iyong destination. Freedom within changes your direction, your devotion, and your destination. Mga pagpalaan po tayo ng ating Panginoong Diyos sa tuloy ng pag-aaral po ng kanyang mga salita. Alam niyo po mga kapatid, bago po tapusin ang aking sermon, gusto ko lang po sanang mag-open sa bawat isa. Kasi sabi dun sa sharing namin, para makakonect ka sa church, kailangan nag-open ka. Dapat na marunong kang mag-share. Siguro hindi naman po lingid sa kaalaman ng bawat isa po sa atin na yun, tatlo pa kaming mga tagapangaral ngayon. Ngayon, ako na lang po yung narito sa inyo karapan. And alam niyo po, nung mga daang linggo, daang buwan, personally po, nape-pressure po talaga ako. Kasi first time ko po na-experience sa mga kapag-destinuhan ko. Marami kaming tagapangaral na nangyayari ko. So, first time ko pong experience na ako lang po yung mag-isang tagapangaral. And alam ko po, ang Angeles Church of Christ po, marami na pong mauubusay na tagapangaral po ang na-destino po dito. Hindi ko rin po alam kung ako ba yung pinakabata talaga na tagapangaral po ninyo dito. And kung mapapansin nyo po, noon po, nung nagkaroon ng calling dito sa amin sa Angeles, naalala niyo po nun, dati once a month lang yung nakakapag-speak po sa inyo, hanggang sa napaalam na po si Pastor Jojo, naging twice a month. Ngayon, mag-isa. And gusto ko i-embrace yung, kasi nung mga nagdaang sobrang po ako na pressure, and then nung sa devotion po namin, Sister Alpha, ito yung nagpaunawa sa akin, nagpagising sa akin. Sabi ni Sister Alpha, baka ito talaga yung calling ni Lord sa'yo. Baka ito talaga yung leading ni Lord sa'yo. Kasi po, napipressure po ako nung mga dahil ginibag ko po yung work ko po ng kapatid para makapag-focus sa church. Hanap po ko ng work na weekends off, and habang tumatagal, parang hindi yun nagiging leading ni Lord eh. Kasi dumating yung time na nag-goal ako, nagpa-discuss na, nagpaalam na din. Dumating pa yung time na akala ko yung
naayos na natin yung relationship natin sa panghapon, no, dahil nga wala na sila doon, libre na tayo dito. Pero dumating yung time maging sila, nang hinihingi yung calling natin na makapag-speak po sa kanila. So, inyo pong lingkod, no, dahil nung una, iniisip kong humindi kasi meron naman silang tagapangaral hanggang sa balitaan natin na maging yung tagapangaral nila. Resign na din, parang wala nang way para humindi. And kaya po, gusto ko ipaalam sa church na every fourth Sunday of the month po, every pong lingkod ay magbabahagi po ng mensahe sa ating pong mga kapatid sa Porak po, no, na buuin natin yung ating relasyon. Hindi man siguro yung mga nagdaang generation, alam ko po na meron mga sugat, meron na tayong mga pangyayari, hindi natin mabubura, pero we are looking forward na sa ating ng henerasyon, yung dating sugat, napalitan ng pagmamahalan, gumaling sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Masarap na makita na marami tayong nagpupuri, naglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Parang panghawakan natin, yun yung maging vision ng bawat sa atin. Darating yung generation, yung Angeles Church of Christ, yung Porak Church of Christ, makasama-sama tayo na naglilingkod at magpupuri sa ating Panginoong Diyos. Nawa, pagpalayan po ang bawat sa atin. No? Sa pagkakataon po ito, hindi natin alam kung ano yung leading or ano yung calling ni Lord. Maaari, no? Kung hindi nyo po prefer ang sangbat ng tagapangaral, you can always approach me, sabihan nyo lang po ako. And kung mas gusto nyo po yung mas may edad, no? Alam natin na si Lord patuloy na nakikilos at kikilos po sa Iglesia ng Angeles. Hindi niya po kayo pababayaan, hindi niya po pababayaan ang ating church. Pero for the meantime, let's continue to embrace, no, yung pagsasama-sama po natin. Let's support one another, encourage one another as we continue to serve and worship yung ating Panginoong Diyos dito sa Angeles. Amen po ba doon, mga kapatid? Tayo po sama-sama manalangin sa Kanya. Panginoon, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. We are grateful, Lord God, dahil patuloy kang kumikilos sa ibang iglesia dito sa Angeles. Tunay, Panginoong Diyos, na naman yung pagsubok, kami nalalagpasan sa tulong mo. Mararamdaman namin, Panginoong Diyos, ang presensya sa bawat sabi, sa patuloy po namin paglilingkod, pagsasamba, pagpupuri sa iyo. Naramdaman po namin, Panginoong Diyos, ikaw ay nananahan sa iglesia ito. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Patuloy kang gumagamit ng instrumento upang patuloy kami makapag-aral, makapaglingkod sa iyo. We thank you, Lord God, sa mga leaders po dito sa Iglesia ng Angeles. Patuloy po sila, Panginoon, na pagpalain, samahan, Panginoon Diyos, at patuloy na palakasin sa kanila po mga pagsubok sa buhay. At ngayon din po, Panginoon, sa bawat sa pusamin, na patuloy na naglilingkod, nag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy na bago yung aming buhay. Christ-like po kami, Panginoon, lumakad kami ayon sa iyong kalooban, maging testimonya kami, Panginoong Diyos, hindi lang sa aming pamilya, kundi sa lugar na ito, sa community na ito, na makilala na ang aming Diyos ay buhay, tunay at makapangyarihan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming magalang na dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo. Amen.